Good evening, my dear brothers and sisters. How do you recognize a Catholic in a crowd? For example, you are in a bus or you're riding the MRT, LRT. How do you recognize? First, sign of the cross. Kahit nga yung basketball player Pacquiao used to do it bago ang mag-boxing, sign of the cross. Ngayon, di na. Once I was on a plane going to the province and the plane was about to take off and the person sitting beside me, whom I did not know, made the sign of the cross as the plane was taking off. Sabi ko sa sarili ko, Katoliko to. Sign of the cross. The other is rosary. Rosary. Have you seen a person praying the rosary in the bus? The other is scapular. Scapular, especially the brown scapular. Processions are other symbols or manifestation of being a Catholic. My dear brothers and sisters, these are our Catholic identities. These are the symbols of what makes us Catholics. Huwag po natin yung sayangin. Huwag po nating ikahiya ang pagsasign of the cross, ang pagdarasal ng rosaryo, ang pagsusuot ng eskapularyo, ang pagdarasal ng nobena, ang pagsama sa prosesyon. Huwag nating ikahiya iyon. Gawin natin iyon. Sapagkat yan ang isang tanda na tayo ay Katoliko. Let us be proud of these Catholic symbols. Let us be proud of this Catholic inheritance. Ipagmalaki natin na tayo'y Katoliko sa pamamagitan ng mga bagay na ito, sa pamamagitan ng mga gestures na ito. But the Lord has a reminder to us in the gospel. Do these things not to impress the crowd. Huwag natin itong gawin para ipakitang mas banal tayo. Huwag nating gawin ang pag-antanda ng krus sa labas, kung saan man tayo naroon, para lamang sabihing, mas banal ako sa iyo. That was the warning of Jesus to the crowd. When he criticized the Pharisees in the gospel, the Pharisees were saying to the Lord, "Why are your disciples not purifying themselves? Why do your disciples not follow the tradition of the elders? They eat without cleansing their hands. They do not follow the tradition." And the Lord told them, "Shut up. Ginagawa nyo lang yan para iangat ang inyong sarili. The people honors me with their lips," said the prophet Isaiah, "but their hearts are far from me." There is always a danger to become a show-off. Yon ang kaingatan natin. Sabi ko kanina, pahalagahan natin ang mga simbolo ng ating pagiging Katoliko. Pag-antanda ng krus, pagro-rosaryo, pagsama sa prosesyon. Pero, wag natin itong gawing palabas lamang. Yan, kung minsan nangyayari yan sa prosesyon. Prosesyon halimbawa ng mga maraming imahen, ang daming mga sumusunod, pero tinitignan yung gayak ng isa. Yan, mas maganda ang gayak niyan. Ginastusan yan. Eto, nakita na namin yan last year, inulit lang ngayon.
Ayun, di ba? Malapit na naman po ang Grand Marian Procession sa December 1. Ang dami na namang mga prosesyon, ang mga karosa, naggagandahang gaya. Bakit kayo pupunta doon? Bakit kayo manonood? Bakit kayo sasama sa prosesyon? Para pintasan ang mga karosa at mag-away-away? Hindi. Sapagkat kung ganon, mawawala ng bisa ang ginagawa nating kabutihan kung ito'y pakitang tao lamang. Mababaliwala ang ginagawa nating kabanalan kung ito'y pakitang tao lamang. Bakit ba tayo nagpapakitang tao? Why are we sometimes hypocrites? Because it is easier to look good than to be good. It is easier to look good. Di ba? I'm sure marami sa inyo bago umalis ng bahay, tumingin sa salamin. Pantay ba ang buhok ko, ang suklay? Pantay ba ang make-up? Meron ba akong kilay? Baka hindi ko pa nailagay, no? Nakakaya kasi. Sisimba kayo dito sa katedral. Pagkatapos hindi pantay ang kilay nyo, no? It's easy to look good. It is easy to impress. What is difficult is to be good. Madaling mag-make-up, mahirap mag-make-up. What do I mean? Madaling maglagay ng make-up sa muka, mahirap makipagkasundo sa kaaway. Kaya dadaanin na lamang natin sa madali. Pero ang Panginoon, ipinapaalaala sa atin, hindi kung ano ang nakikita ng tao ang mahalaga, kundi kung ano ang nakikita ng Diyos. Ang tao pwede nating lokohin. Pwede nating lokohin ng tao. Pero ang Diyos, never. Sapagkat nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso. Kaya nga mga ginigili kong kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Tanungin natin ang ating mga sarili, ginagawa ko ba ang isang mabuti at banal na bagay dahil gusto kong magpa-impress? O ginagawa ko to dahil ito ang gusto ng Diyos? Our mission is to profess our Christian faith, not to impress the crowd. Let us pray for one another, that we may not only focus on the external, but rather give importance to what is not seen. Amen.